Bumubuhos ang malakas na ulan sa mga bubong na yero ng tondo, isang tunog na parang walang katapusang panaghoy. Ngunit para kay Ara, ang tunay na ingay ay hindi nagmumula sa labas. Nagmumula ito sa piraso ng papel na nanginginig sa kanyang kamay. Isang eviction notice. Ang kanilang sentensya. Napatingin siya sa kanyang ina, si Aling Nena, na mahimbing na natutulog sa kanilang lumang papag. Ang bawat pag-ubo nito sa pagtulog ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Ang gamot ng ina niya, ang mga utang nila sa tindahan, ang bayad sa kuryenteng anumang oras ay maaaring putulin, lahat ng iyon ay umiikot sa kanyang isipan, isang masalimuot na buhol na hindi niya alam kung paano kakalasin. At ngayon, ito. Pagkakataon na lang ang binibilang bago sila mapalaya sa nag-iisa nilang tahanan. Napayuko si Ara, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Walang tunog. Tanging ang mainit na daloy sa kanyang pisngi ang nagpapatunay sa bigat na kanyang nararamdaman. Diyos ko, ano po bang gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Bigyan niyo naman po ako ng isang senyales. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at dagundong ng kulog, may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang tunog. Mahina, pero sapat na para makuha ang kanyang atensyon. Parang iyak ng isang kuting. Sumilik siya sa labas ng kanilang pinto. Ang eskinita ay madilim at binabaha na. Ngunit muli narinig niya ito. Mas malinaw ngayon. Hindi ito galing sa kung saan lang. Galing ito sa may tambakan ng basura sa kanto. Dahan-dahan siyang lumabas, tinatahak ang maruming tubig baha. Bawat hakbang ay may pag-aalinlangan. Bawat hakbang ay may takot. Pusa lang siguro, sabi niya sa sarili. Ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa kanya palapit. Nakatakip ng basang karton ang isang malaking itim na garbage bag. At mula sa ilalim nito, doon nanggagaling ang iyak. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang dahan-dahan niyang inaalis ang karton. Ang pinaghalong amoy ng nabubulok na pagkain at basa ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya iyon ininda. Nang buksan niya ng bahagya ang itim na bag, isang imahe ang bumungad sa kanya na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Hindi ito pusa. Ito ay isang sanggol. Isang buhay na sanggol, nakabalot sa isang mamahaling kumot, ang maliliit nitong mukha ay namumula sa pag-iyak. Napaurong si Ara. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang utak niya ay ayaw iproseso ang nakikita. Isang sanggol. Sa basurahan. Sino ang may kayang gumawa ng ganito? Akmang isasara niya ang bag para tumakbo at humingi ng tulong nang may nahawakan siyang isa pang bagay sa loob. Isa itong malaking leather bag dahil sa kuryosidad, sinilip niya ito. At ang mundo ni Ara ay tuluyang tumigil sa pag-ikot. Puno ito ng pera. Mga bungkos ng tig-1,000 piso, maayos na nakasalansan. Napakaraming pera na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Biglang nawala ang ingay ng ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Ang sanggol. Ang pera. Magkasama. Ang unang pumasok sa isip niya, dapat ko itong itawag sa pulis. Ito ang tama. Ito ang nararapat. Isuko ang pera, ibigay ang sanggol sa mga otoridad. Ngunit isang malakas na pag-ubo mula sa kanilang bahay ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang imahe ni Aling Nena. Ang eviction notice. Ang kanilang mga utang. Ang pera sa harap niya ay hindi lang papel. Ito ay gamot. Ito ay pagkain. Ito ay isang bubong na masisilungan. Ito ay isang bagong buhay. Panginoon, nanginginig niyang bulong. Isa ba itong pagsubok? O isa itong sagot sa panalangin ko? Ang dalawang kaisipang iyon ay nag-umpugan sa loob ng kanyang ulo. Napatingin siyang muli sa maliit na bintana ng kanilang barong-barong, kung saan nakikita niya ang anino ng kanyang natutulog na ina. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa sanggol na nasa kanyang harapan, inosente, walang kalaban-laban, isang buhay na itinapon na parang basura. At ang pera. Ang pera na kayang bumili ng gamot, pambayad utang, pambili ng bagong simula. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw, pulis. Itawag mo sa pulis? Mali ito. Ito ang boses ng katinuan, ang boses na pinalaki sa kanya ng kanyang ina, ang maging matapat kahit gaano kahirap. Ngunit may isa pang boses na bumubulong,
isang boses na pagod na sawang-sawa ng maging mahirap. Ito na ang pagkakataon mo, Ara. Isang beses lang ito dadaan. Para kay inay. Para sa kinabukasan nyo. Sino ang makakaalam? Muling humikbi ang sanggol at ang tunog na iyon ang bumasag sa kanyang pag-aalinlangan. Hindi niya kayang iwanan ang bata sa lamig at ulan. Hindi niya kayang talikuran ang isang anghel na tulad nito. At sa sandaling iyon, alam niya na ang desisyon niya tungkol sa bata ay konektado na sa desisyon niya tungkol sa pera. Paano niya bubuhayin ang isang sanggol kung siya mismo ay hindi mabuhay? May biglang kumawalang tapang sa loob niya, isang tapang na isinilang mula sa purong desperasyon. Dahan-dahan, maingat na maingat, binuhat niya ang sanggol. Mainit ang munti nitong katawan sa kanyang mga braso. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya, isang pakiramdam ng responsibilidad na mas matindi pa sa takot na nararamdaman niya. Hinawakan niya ang strap ng leather bag na puno ng pera at isinukbit ito sa kanyang balikat. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang kasalanan at ng isang kaligtasan, magkahalo. Mabilis ngunit walang ingay siyang bumalik sa kanilang bahay. Ang pagtahip ng kanyang dibdib ay parang tambol na gustong kumawala. Inay, mahina niyang tawag, ginigising ang ina. Inay, gising po. Nagising si Aling Nena, kinukusot ang mga mata. Anak, bakit basa ka? Saan ka galing? At pagkatapos ay napako ang kanyang tingin sa sanggol na karga-karga ni Ara. Diyos ko! Kaninong anak yan? Napatingin si Aling Nena sa malaking bag sa balikat ni Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka at takot. Naini! Nanginginig ang boses ni Ara. Sa basurahan ko po nakita may kasamang perat. Hindi niya kailangang magpaliwanag pa. Nakita ng ina niya ang lahat sa kanyang mga mata, ang takot, ang plano, ang desperasyon. Saglit na katahimikan. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Inabot ni Aling Nena ang eviction notice sa maliit na mesa. Tinitigan niya ito, pagkatapos ay tumingin sa mukha ng kanyang anak at sa sanggol na mahimbing nang natutulog sa mga bisig nito. Tumayo siya, at sa kanyang mga mata, nakita ni Ara hindi ang paghuhusga, kundi ang pag-unawa ng isang ina. Kailangan nating umalis, sabi ni Aling Nena sa isang boses na determinado. Ngayon na. Gumagalaw sila na parang mga anino. Mabilis, walang imik. Inilagay nila sa isang lumang bag ang ilang damit, ang litrato ng yumaong ama ni Ara, at ang mga gamot ni Aling Nena. Ang lahat ng iba pa, ang mga lumang kasangkapan, ang mga pangarap na nabigo, ang buhay na puno ng pagtitiis, ay iiwan na nila. Bago sila tuluyang umalis, tumigil si Ara at tinitigan ang mukha ng sanggol. Mapula ang mga pisngi nito, payapang-payapa sa pagtulog, walang kamalay-malay sa kaguluhang nilikha ng kanyang pagdating. Para siyang isang anghel na nahulog mula sa langit. Angelo, bulong ni Ara, isang pangalan ang bigla na lang pumasok sa kanyang isip. Angelo ang ipapangalan ko sa iyo. Sa terminal ng bus sa Pasay, sumakay sila sa huling biyahe pa probinsya, kahit saan, basta malayo sa Manila. Habang umaandar ang bus at dahan-dahang nilalamon ng dilim ang mga ilaw ng syudad, isinandal ni Ara ang kanyang ulo sa bintana. Sa isang braso niya ay kayakap si Angelo. Ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa bag na nasa kanyang paanan. Nakalaya na sila. Ngunit habang papalayo sila, alam ni Ara na hindi lang ang luma nilang buhay ang kanyang tinatakasan. Tinatakasan din niya ang katotohanan. Ang kanilang bagong simula ay itinayo sa isang sikretong habang buhay niyang dadalhin. Lumipas ang isang buwan. Ang hangin sa Villa Esperanza ay ibang-iba sa hangin ng Tondo. Dito, malinis at sariwa, may amoy ng mga bulaklak at bagong lutong pandesal sa umaga. Ang ingay ay hindi mula sa sigawan at busina ng mga sasakyan, kundi mula sa huni ng mga ibon at tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye. Para kay Ara, ito ay isang paraiso. Sa isang maliit na pwesto sa kanto, itinayo nila ni Aling Nena ang kanilang munting negosyo, ang E. Angelo's Laundry. Ang pangalan ay ideya ni Ara. Isang paalala na ang lahat ng ito, ang kapayapaan, ang bagong simula, ay dahil sa anghel na dumating sa buhay nila. Ara, anak, pakiabot mo nga yung martilyo, sabi ni Aling Nena, habang inaayos ang isang maliit na altar sa sulok ng kanilang shop. Isasabit ko lang itong sto. Ninyo para gabayan tayo. Ngumiti si Ara.
Sa loob ng isang buwan, ngayon lang niya ulit nakita ang ngiting iyon sa mukha ng kanyang ina, isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na umaabot hanggang sa mga mata. Masigla na ito ngayon at regular nang nakakainom ng gamot. Salamat dito, anak, bulong ni Aling Nena habang ipinupukpok ang pako. Salamat sa tapang mo. Napayo ko si Ara. Ang papuri ng ina ay may kasamang kirot. Tuwing tinitingnan niya ang kanilang bagong washing machine, ang mga bagong sampayan, o ang natutulog na si Angelo sa duyan, hindi niya maiwasang isipin ang itim na garbage bag at ang lihim na nakatago sa ilalim ng kanilang sahig. Ang perang iyon ang nagbigay sa kanila ng pag-asa, pero ito rin ang tanikalang gumagapos sa kanya sa takot tuwing gabi. Pero sa umagang iyon, pinili niyang isantabi ang takot. Pinili niyang namnamin ang biyaya. Habang abala sila sa pag-aayos, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng buong kapitbahayan. Isang makintab at itim na jeep na tila hindi nababagay sa simpleng kalsada ng Villa Esperanza, ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kanilang laundry shop. Ang mga tsismosa sa kabilang tindahan ay halos magkandahulog sa pagdudungaw. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng puting polo shirt at slacks na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagilid at ang kanyang mukha seryoso. Walang emosyon. Pero hindi maikakaila ni Ara, kahit sa unang tingin na napakakisig nito. May aura ito ng kapangyarihan at yaman na hindi pa niya nakikita ng malapitan. Pumasok ito sa kanilang shop at tila lumiit ang espasyo. Good morning, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at formal. Good morning po, sir, nauutal na sagot ni Ara, agad na pinunasan ang kamay sa kanyang duster. Inilapag ng lalaki sa counter ang isang piraso ng damit na nakabalot sa plastik. Isang barong Tagalog. Gawa sa pinong tela na may masalimuot na borda. Ngunit sa may dibdib nito ay may isang malaking mansa, tuyong red wine. Kaya mo bang tanggalin to? Tanong ng lalaki, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang titig nito ay parang ng usig. Oo po, sir. Susubukan ko po ang lahat ng aking makakaya. Hindi to pwedeng subukan lang. Kailangan matanggal. Importante to. Habang nagsusulat si Ara sa resibo, nanginginig ang kanyang kamay. Ang presensya ng lalaki ay nakakakaba. Sa sobrang kaba, sa pag-atras niya para kumuha ng panulat, nasagi niya ang isang timba ng tubig na may sabon. Hala, sigaw niya nang tumapon ang tubig sa sahig, ilang pulgada lang mula sa makintab na leather shoes ng lalaki. Ay, sorry po, sir. Pasensya na po. Nagmamadali siyang kumuha ng basahan, halos matalisod sa sariling mga paa. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal sa harap ng estranghero. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ng lalaki, isang senyales ng pagkairita. Lalo siyang nataranta. Nako, pasensya na po talaga, sir, sabi niya habang pinipiga ang basahan. Ang kanyang mukha ay kasing pula na ng kamatis. Akmang may sasabihin na sana ang lalaki, marahil ay isang matalas na komento, ng isang panibagong tunog ang pumuno sa munting laundry shop. Isang mahinang pag-ungol na sinundan ng isang maliit na hikbi. Galing ito sa duyan na nasa likuran ni Ara. Agad na naputol ang anumang sasabihin ng lalaki. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa basang sahig, nilagpasan si Ara, at napako sa duyan kung saan nagsisimula ng gumalaw si Angelo. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa mukha ng estranghero. Ang kunot sa kanyang noo ay nawala. Ang tigas ng kanyang panga ay lumuwag. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi masabi ni Ara kung ano, pagtataka, marahil, o isang bakas ng kalungkutan na mabilis ding nawala. Tila sa isang saglit, ang maskarang suot nito ay nagkaroon ng lamat. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Nakita niya ang pagbabagong iyon. Nakita niya kung paano tinitigan ng lalaki si Angelo. Mabilis niyang pinuntahan ang duyan at maingat na binuhat ang sanggol. Leve, tahan na, anak, malambing niyang bulong habang tinatapik-tapik ang likod nito. Agad na tumahan si Angelo, isiniksik ang mukha sa liig ni Ara. Nang muling tumingin si Ara sa lalaki, ang malamig na anyo nito ay nagbalik na. Tila ba ang saglit na pagbabagong iyon ay isang imahinasyon lamang? Kinuha niya ang resibo mula sa kamay ni Ara. Babalikan ko to bukas.
Siguraduhin mong malinis na, sabi niya, formal at walang bahid ng emosyon, bago tumalikod at naglakad palabas. Sumakay ito sa kanyang ATV at mabilis itong pinaharurot paalis, nag-iwan ng alikabok at isang katahimikan na binasag lamang ng mahinang paghinga ni Angelo. Napabuntong hininga si Ara na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Lumapit si Aling Nena, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkamangha. Sino yon, anak? Mukhang importante, sabi ng ina. Parang hindi taga rito. Hindi ko po alam, sagot ni Ara, ang mga mata ay nakatanaw pa rin sa kalsada kung saan nawala ang sasakyan. Pero ang sabi niya, kailangan daw malinis itong barong. Inilapag ni Ara si Angelo pabalik sa duyan at kinuha ang barong Tagalog. Maingat niya itong inilatag sa malinis na mesa. Ang tela ay napakapino at ang borda ay halatang gawa ng kamay. Ang mansa ng red wine ay parang isang pangit na peklat sa perpektong kasuotan. Naintindihan niya kung bakit ito importante. Ito ay damit ng isang taong mayaman at makapangyarihan. Ito rin ang kanilang unang seryosong customer. Ang tiwalang ibinigay sa kanya, kahit gaano pa ito kapormal at kalamig, ay isang bagay na kailangan niyang pangalagaan. Ang reputasyon ng T. Angelo's Laundry ay nakasalalay sa isang barong na ito. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Angelo at makapaghapunan sila ng kanyang ina, hinarap ni Ara ang kanyang hamon. Naglabas siya ng iba't ibang uri ng sabon at stain remover. Sinubukan niya muna sa isang maliit at tagong bahagi ng tela para masigurong hindi ito masisira. Ang bawat kuskos ay maingat. Ang bawat banlaw ay dahan-dahan. Ngunit ang mansa ay matigas at ayaw sumuko. Lumalim ang gabi. Ang buong Villa Esperanza ay natutulog na, ngunit si Ara ay gising pa rin, nakatayo sa ilalim ng isang solong bumbilya, ang kanyang noo ay kunot sa konsentrasyon. Sa isang punto, napaupo siya sa pagod at frustrasyon. Paano kung hindi ko ito matanggal? Paano kung masira ko ito? Ang isiping iyon ay nagdulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos ay napatingin siya sa natutulog na si Angelo. Ang payapang mukha nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Para ito sa kanya. Para ito sa kanila. Naalala niya ang isang lumang remedyo na itinuro ng kanyang lola, isang kombinasyon ng suka, asin at maligamam na tubig. Isang huling pagsubok. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niyang inilalapat ang solusyon sa mansa. Naghintay siya ng ilang minuto, nagdarasal sa kanyang isipan. At parang isang milagro, unti-unting nawala ang mansa. Dahan-dahan hanggang sa wala nang naiwang bakas. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa pagod na mukha ni Ara. Maingat niyang binanlawan ang buong barong at isinampay ito sa loob para matuyo. Kinabukasan, maaga siyang gumising para plansahin ito. Ang barong ay mukhang bago ulit. Perpekto. Ibinaba niya ang presyo sa resibo bilang pasensya sa kanyang pagiging klutz kahapon. Inilagay niya ito sa isang malinis na plastic cover, handa nang ibalik sa misteryosong may-ari nito. Maghapon siyang naghintay. Bawat sasakyang dumadaan ay tinitingnan niya, inaasahan ang pagbabalik ng itim na si. Ngunit hapon na nang may huminto sa kanilang tapat. Hindi ito ang ACV. Isa itong ordinaryong van. Bumaba ang isang babaeng medyo may edad na, nakasuot ng uniforme ng isang kasambahay. Isang unipormeng mas maganda pa sa pinakamagandang damit ni Ara. Magandang hapon, sabi ng babae, formal at walang ngiti. Ako ang pinapunta ni Sir Marco para kunin ang kanyang barong. Marco. Iyon pala ang pangalan niya. Opo. Heto na po, sabi ni Ara, inaabot ang damit. Pakisabi na lang po kay Sir, pasensya na ulit sa abala kahapon. Kinuha ng babae ang barong at sinuri ito. Tumango siya, tila nasisiyahan sa nakita. Iniabot niya ang eksaktong bayad. Hindi niya pinansin ang binawas na presyo ni Ara sa resibo. Akmang tatalikod na ang babae nang bigla itong humarap muli. Tinitigan niya si Ara mula ulo hanggang paa. Pinapasabi rin pala ni Doña Elvira, sabi ng babae, ang boses ay seryoso. Gusto kanyang makita. Hindi alam ni Ara kung ano ang mas nakakakaba, ang isiping haharapin niya ang isang kidonya, o ang pagsakay sa van na ipinadala para sa kanya. Habang tinatahak nila ang isang kalsadang hindi pamilyar, papalayo sa sentro ng Villa Esperanza, bawat metro ay nagdadala sa kanya sa isang mundong hindi niya alam na exist.
Dumaan sila sa isang malaki at itim na bakal na gate na bumukas ng kusa. Bumungad sa kanya ang isang mahabang driveway na sementado, napapaligiran ng perpektong gupit na damo at mga halamang namumulaklak. Sa dulo nito, nakatayo ang isang bahay. Hindi ito bahay. Isa itong palasyo. Puti, malaki at may mga haliging kasing taas ng puno ng niyog. Ito ang klase ng bahay na nakikita lang niya sa mga pelikula. Ang munting laundry shop nila ay kasya siguro sa garahe pa lang nito. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na papasok sa lungga ng isang higante. Nang bumukas ang malaking pinto na gawa sa kahoy, isang matandang kasambahay, si Manang Fei, ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang tingin ni Ara ay hindi napunta sa kanya. Napako ito sa loob. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang kisame ay napakataas, at sa gitna nito ay may nakasabit na chandelier na kumikinang na parang libo-libong bituin. Ang hangin ay malamig at may amoy na malinis, parang amoy ng pera. Ang katahimikan ay halos nakakabingi, isang malaking kaibahan sa maingay na buhay na kinalakihan niya. Dito po tayo, sabi ni Manang Fei, ginagabayan siya papunta sa isang malawak na sala. At doon, nakaupo sa isang kulay krema na sofa na mukhang mas malambot pa sa kanyang kama, ay isang babae. Nasa mga 60 anyos na ito, balot ng alahas, at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang postura ay tuwid na tuwid, at ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa. Walang duda, ito si Doña Elvira. Maupo ka, utos nito. Hindi ito isang paanyaya, kundi isang kautusan. Umupo si Ara sa dulo ng isang upuan sa tapat nito, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Ikaw si Ara Santos, tanong ng Donya, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Oo po, sagot ni Ara, pinipilit na huwag mautal. Ikaw ang naglaban ng barong ng anak ko. Opo. Tumango si Doña Elvira, ngunit ang kanyang mukha ay walang ipinapahayag na kasiyahan. Saan ka nakatapos ng pag-aaral? Ang tanong ay parang isang sampal. High school graduate lang po, ma'am. Isang bahagyang pagtaas ng kilay mula sa Donya. At nagtayo ka ng laundry shop. Saan ka nanggaling bago ka napadpad dito sa Villa Esperanza? Alam ni Ara na ang tanong na ito ay isang patibong. Yuko lang, Ara. Tandaan mo kung bakit ka nandito. Para kay Angelo. Sa Maynila po. Saan sa Maynila, giit ng matanda? Sa Tondo po. Nang marinig ang salitang Tondo, isang halos hindi mahahalata, ngunit mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira. Para bang ang salitang iyon ay nagpapatunay sa lahat ng kanyang hinala. Sa sandaling iyon, isang mas batang kasambahay, si Lita, ang pumasok na may dalang tray ng juice. Nanginginig ang kamay nito habang papalapit sa Donya. Marahil ay dahil sa tensyon sa silid o sa takot, natapilok si Lita. Isang malakas na splash ang umalingaw-ngaw. Ang orange juice ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa puting bestida ni Doña Elvira. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Walang kwenta, dumagundong ang boses ni Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi ka marunong mag-ingat. Umalis ka sa pamamahay ko. You're fired. Namilog ang mga mata ni Lita at nagsimula itong umiyak. Sorry po, Doña, hindi ko po sinasadya. Labas? Walang nagawa si Lita kundi ang tumakbo palabas habang humahagulgol. Si Manang Fei ay namutla at nagmamadaling kumuha ng tuwalya. Si Ara naman ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw sa takot. Nang mahimasmasan si Doña Elvira, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng malamig na kalkulasyon. Tumingin siya kay Manang Fei at pagkatapos ay sa kanya. Ikaw, sabi nito, nakaturo kay Ara. Marunong ka bang maglinis? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang solusyon sa kanyang biglaang problema. At ganoon na lang, sa isang iglap, si Ara Santos, ang may-ari ng Angelo's Laundry, ay naging pansamantalang katulong sa palasyo ng mga De Villa. Ang mga sumunod na oras ay parang isang panaginip. Itinuro sa kanya ni Manang Fei ang mga dapat gawin. Pinagpunas siya ng mga kasangkapang mas makintab pa sa salamin. Pinaglinis siya ng mga bintanang wala namang alikabok. Bawat utos ni Doña Elvira ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya, isang paraan para iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang doon.
Habang naglilinis siya sa pasilyo, napadaan siya sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Ang office. Sa loob, nakatalikod na nakaupo sa isang malaking silya si Sir Marco. Hindi siya nagtatrabaho. Nakatingin lang siya sa isang picture frame na hawak niya. Hindi makita ni Ara ang litrato, ngunit nakita niya ang balikat ni Marco, ang paraan ng pagbagsak nito, ang paraan ng pagyuko ng kanyang ulo. Nakita niya ang isang imahe ng lungkot na napakalalim, isang lungkot na hindi bumagay sa yaman na nakapaligid sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ni Ara para sa lalaki, kundi awa. Gabi na nang matapos ang kanyang mga gawain. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Ipinakita sa kanya ni Manang Faye ang isang maliit na kwarto sa likod, ang magiging tulugan niya. Ang tanging gusto na lang niya ay mahiga at kalimutan ang araw na iyon. Papunta na sana siya sa kanyang silid nang isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Crash! Galing ito sa direksyon ng opisina ni Sir Marco. Ang tunog ng nababasag na salamin. Napatigil si Ara sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Anong nangyari? Nasaktan ba siya? Dapat ba siyang pumunta? O dapat siyang manatili sa kanyang lugar? Isa lang siyang katulong. Wala siyang karapatan. Ngunit ang alaala ng lungkot sa mukha nito kanina ay bumalik sa kanyang isipan. Nakatayo siya doon sa dilim, nag-aalinlangan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ang basag na picture frame ay nakakalat sa sahig, isang perpektong salamin ang nararamdaman ni Marco. Ang ngiti ni Isabela sa litrato ay tila nanunuya sa kanya mula sa gitna ng mga bubog. Anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Isang araw kada taon kung kailan ang lahat ng pader na itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso ay guguho. Isang araw kung kailan ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang bawat anino ay nagpapaalala sa kanya ng huli nilang pag-uusap. Isang mainit na pagtatalo. Mga salitang hindi na niya mababawi. Hindi mo ba kayang ipaglaban ako, Marco? Kami ng anak mo, sigaw ni Isabela sa kanyang alaala. Anong gusto mong gawin ko? Kalabanin ang sarili kong ina, sagot niya noon, ang boses ay puno ng frustrasyon. Pagkatapos noon, umalis si Isabela, dala ang galit at ang kanilang hindi pa naisisilang na anak. At hindi na bumalik. Napahilamos si Marco sa kanyang mukha. Ang bigat ng pagsisisi ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Pinili niya ang tungkulin kaysa sa pag-ibig. Pinili niya ang kapayapaan sa loob ng pamamahay, kaysa sa babaeng nagdala ng kulay sa kanyang mundo. At ngayon, pareho na silang wala. Kinuha niya ang bote ng alak sa kanyang mesa at muling nagsalin sa kanyang baso. Trabaho. Iyon ang kanyang naging takbuhan sa loob ng 2 taon. Ibinaon niya ang sarili sa mga numero at kontrata para hindi niya marinig ang mga bulong ng nakaraan. Ngunit sa araw na ito, kahit ang trabaho ay walang kapangyarihan. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na may matinding sakit ng ulo at mas mabigat na puso. Ang buong araw ay lumipas na parang isang blur. Pag-uwi niya, ang tanging gusto niya ay magkulong ulit sa kanyang opisina. Ngunit pagpasok niya sa malaking pinto, isang tanawin ang bumungad sa kanya sa may hagdanan. Ang bagong katulong, si Ara. Hirap na hirap itong buhatin ang isang malaking bunton ng mga kumot at bedsheet, halos matakpan na ang kanyang mukha. Napahinto si Marco. Akmang lalagpasan niya lang sana ito, tulad ng ginagawa niya sa lahat ng katulong sa bahay. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Nakita niya ang determinasyon sa mukha nito, ang panginginig ng mga braso nito sa bigat ng daladala. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bago pa man niya mapigilan ang sarili, lumapit siya. Akin na yan, sabi niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Ara, muntik nang mabitawan ang lahat. Sir Marco. Naku, okay lang po. Kaya ko na po ito. Hindi siya sumagot. Kinuha lang niya ang kalahati ng bunton mula sa mga braso nito. Nagulat siya sa bigat. Nagtama ang kanilang mga kamay sa isang saglit, at naramdaman niya ang gaspang ng palad nito, isang palad na sanay sa mabibigat na gawain. Walang nagsalita habang sabay silang umakyat sa hagdan. Nararamdaman ni Marco ang mga mata nito na sumusulyap sa kanya, puno ng pagtataka. Pagdating sa itaas, inilapag niya ang mga kumot sa sahig.
Salamat po, sir, mahinang sabi ni Ara, hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. Tumango lang si Marco at akmang tatalikod na nang maalala niya ang isang bagay. Ang sanggol. Nasaan ang anak mo? Tanong niya, pilit na ginagawang kaswal ang tono. Nasa kwarto po, sir. Kasama po ni Manang Faye, sagot ni Ara. Binabantayan niya po habang nagtatrabaho ako. Muli, tumango lang si Marco at nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Bakit niya ginawa iyon? Siya si Marco de Villa. Hindi siya tumutulong sa mga katulong. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Lumabas siya ng kanyang kwarto para kumuha ng tubig. Habang pababa siya sa hagdan, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa sala. Isang oyayi. Sumilip siya. Doon, sa ilalim ng dim light ng isang maliit na lamp, nakaupo si Ara sa sahig, habang pinapatahan ang umiiyak na si Angelo. Tulog na, bunso ang nanay ay malayot. Ang boses ni Ara ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng lambing. Puno ito ng pagmamahal. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, ang ina na may pag-aarugang yayakap ang kanyang anak, isang kirot ang naramdaman ni Marco. Isang pananabik para sa isang bagay na ninakaw sa kanya ng tadhana. Ganito sana sila ni Isabella at ng kanilang anak. Biglang tumahan sa pag-iyak si Angelo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula itong muli mas malakas ngayon. Kitang-kita ni Marco ang pag-aalala sa mukha ni Ara. Hindi na naman niya napigilan ang sarili. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Baka gutom na siya, sabi niya. Muntik nang mapatalon si Ara sa gulat. Sir, ginising ko po ba kayo? Pasensya na po. Hindi, mabilis niyang sagot. May kailangan ka ba? Gatas? Opo, sir. Kaso po naubusan na pala ako. Bukas pa po sana ako bibili. Napatingin si Marco sa sanggol na hindi na tumitigil sa pag-iyak. Naalala niya ang mga nabasa niya noong naghahanda pa sila ni Isabella. Bigyan mo ako sandali, sabi niya bago pumunta sa kusina. Nagbukas siya ng ref, walang gatas ng sanggol. Pero mayroon siyang nakitang isang lata ng evaporated milk. Alam niyang hindi ito ang tama, pero mas mabuti na ito kaysa sa wala. Nagpakulo siya ng kaunting tubig at hinaluan ito, ginagawa itong maligamgam. Bumalik siya sa sala na may dalang bote. Si Ara ay mukhang lito at nagpapasalamat ng sabay. Kinuha niya ang bote. Subukan mo, sabi ni Marco. Inalok ni Ara ang bote kay Angelo. Sa una, ayaw nito. Ngunit sa huli, sinubukan itong sumipsip. At sa wakas, tumahan ito. Dahan-dahan itong uminom habang nakatingin kay Marco, ang maliliit nitong mga mata ay puno ng kuryosidad. Para maibsan ang awkward na katahimikan, umupo si Marco sa sofa, ilang talampakan ang layo mula sa kanila. Ano ang pangalan niya? Angelo po, sagot ni Ara, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa sanggol. Angelo, inulit ni Marco. Isang magandang pangalan. Matapos uminom, nakatulog na si Angelo sa mga bisig ni Ara. Payapang-payapa. Tumingala si Ara kay Marco at sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat po talaga, sir. Ang ngiting iyon may kung anong epekto iyon kay Marco. Gumaan ang pakiramdam niya sa unang pagkakataon sa buong araw. Walang anuman, sagot niya. Mula sa itaas ng hagdan, hindi nila namamalayan nakatayo si Doña Elvira. Nakita niya ang lahat. Ang pagtulong ng kanyang anak. Ang ngiti sa mukha ni Ara. At ang paraan kung paano tumingin si Marco sa mag-ina. Ang kanyang mukha ay nagdilim, ang kanyang mga mata ay naningkit sa hindi maitagong pagkadismaya. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Marco. Isang maliit, halos hindi makitang marka sa liig ni Angelo habang umiinom ito kanina. Isang birthmark. Isang birthmark na eksaktong-eksakto sa lugar at hugis ng birthmark ni Isabella. Napahinto siya sa paglalakad. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang malakas na dagundong na umalinggaw sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, ang pakikitungo ni Sir Marco kay Ara ay nagbago. Hindi na ito kasing lamig ng dati.
May mga pagkakataon na nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, o kay Angelo, na may kakaibang ekspresyon sa mukha, isang halo ng pagtataka at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Si Ara naman ay hindi na gaanong kinakabahan sa presensya nito. Ang imahe ng pag-aalala ni Sir Marco para kay Angelo noong gabing iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Sa likod ng malamig na anyo, alam niyang may puso itong nagmamalasakit. Isang hapon, habang nililinis niya ang kwarto kung saan siya pansamantalang natutulog, napatingin siya sa lumang bag na pinaglagyan niya ng mga damit nila ni Angelo. Ito ang parehong bag na dinala niya mula sa Tondo. Inilabas niya ang iilang gamit para ayusin. Sa ilalim ng mga damit, nakapa niya ang isang matigas na bagay na nakatago sa lining ng bag. Kinuha niya ito. Isa itong medalyon. Gawa sa pilak, medyo luma na at may disenyong mga bulaklak. Ngayon lang niya ito nakita. Marahil ay nalaglag ito mula sa leather bag na puno ng pera at sumama sa pagmamadali niya. Binuksan niya ito. Walang laman sa loob. Ngunit maganda ito. Napakaganda. Isang bagay na hindi niya kailanman afford bilhin. Para sa iyo siguro to, Angelo, bulong niya sa natutulog na sanggol. Isang maliit na pamana mula sa isang nakaraang hindi nila alam. Maingat niyang isinabit ang medalyon sa liig ni Angelo. Kumikinang ito sa liwanag at bumagay ito sa inosenteng mukha ng bata. Mamayang hapon, habang naglalaro si Ara kasama si Angelo sa sala, pumasok si Marco. Mukha itong pagod galing sa opisina. Ngunit nang makita niya sila, huminto ito. Ang kanyang mga mata ay hindi napunta kay Ara. Dumiretso ito sa kumikinang na medalyon sa liig ni Angelo. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Nagulat si Ara sa biglaang pagbabago ng kanyang amo. Ito po, sir. Nakita ko lang po sa luma kong bag, baka po pamana sa kanya. Dahan-dahan, parang sa isang panaginip, lumuhod si Marco sa harap ni Angelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inaabot ang medalyon. Tinitigan niya ito na para bang isa itong multo mula sa nakaraan. Pwede ko bang makita? Tumango lang si Ara, ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog sa kaba. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Maingat na kinuha ni Marco ang medalyon. Tinitigan niya ito ng matagal, hinahaplos ang bawat ukit. Pagkatapos, may pinindot siya sa gilid nito, isang sikretong mekanismo na hindi nakita ni Ara. Click! Isang panibagong compartment sa loob ng medalyon ang bumukas. Isang compartment na hindi nakita ni Ara kanina. At sa loob nito, may isang maliit, nakatuping larawan. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuklat niya ito. Ipinakita niya ito kay Ara. Napatakip ng bibig si Ara. Ang nasa larawan ay dalawang tao. Isang mas batang bersyon ni Sir Marco, nakangiti ng malapad, ang mga mata ay puno ng buhay at pag-ibig. At sa tabi niya ay isang magandang babae, nakasandal ang ulo sa kanyang balikat, ang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Si Isabella. Ang babae mula sa basag na picture frame. Ang paghinga ni Ara ay tila tumigil. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit ang larawang nabubuo ay napaka-imposible, napakalakas na ayaw tanggapin ng kanyang utak. Ito di. Nagsimulang magsalita si Marco, ang boses ay basag. Ito ang ibinigay ko sa kanya noong nalaman naming buntis siya. Sabi ko, ito ang magiging simbolo ng pamilya natin. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa medalyon, sa litrato, at pagkatapos ay kay Angelo. Muli niyang tinitigan ang maliit na birthmark sa liig ng bata. Ang parehong birthmark. Ang parehong medalyon. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong tanong, isang desperadong pag-asa. Ara, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo siya natagpuan? Sa puntong ito, alam ni Ara na wala ng puwang ang pagsisinungaling. Nanginginig ang buong katawan niya habang inaalala ang gabing iyon. Sa Tondo po, sir, nagsimula siya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Gabi po iyon umuulan, may narinig po akong iyak sa tambakan ng basurad. Hindi na niya kailangang tapusin ang kwento. Nakita ni Marco ang lahat sa mukha ni Ara, ang takot, ang awa, ang desperasyon. Ang pera di. Bulong ni Marco.
May kasama ba siyang pera? Tumango si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Opo, sir. Isang bag po puno ng pera. Napahawak si Marco sa kanyang ulo, napapikit ng mariin na para bang ang buong mundo ay bumagsak sa kanya. Ang plano ni Isabella ang plano nitong tumakas ang pera ang anak nila. Dahan-dahan, muli niyang tiningnan si Angelo, hindi na bilang anak ni Ara, kundi sa isang bagong liwanag. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang ilong. Mga piraso ng kanyang sarili. Mga piraso ni Isabella. Anak ko siya, bulong ni Marco, halos hindi na marinig, ngunit para kay Ara, ang mga salitang iyon ay kasing lakas ng isang kulog. Siya ang anak ko. Napuno ang silid ng isang mabigat na katahimikan. Si Ara ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang sanggol na inalagaan niya, minahal na parang sarili niyang anak, ang anghel na nagligtas sa kanila ay anak pala ng kanyang amo. Ang katotohanan ay isang malaking alon na sabay-sabay na nagbigay sa kanya ng kalinawan at naglunod sa kanya sa pagkalito at takot. Anong mangyayari ngayon? Kukunin ba nila si Angelo sa kanya? Sa gitna ng kanilang pagkatulala, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang isang babae, eleganteng nakasuot ng itim na bestida, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa marmo na sahig. Siya ay maganda, ngunit may talim sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang tingin ay puno ng otoridad, na tila pag-aari niya ang lugar. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Marco, na nakaluhod pa rin sa sahig, tulala. Isang matamis ngunit kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marco, darling, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng panunumbat. I'm back. Hindi mo ba ako sasalubungin? Napatingala si Marco. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng panibagong pagkalito. Katrina! Ang babae, si Katrina, ay ngumiti ng mas malapad. Ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang mapadako ang tingin niya kay Ara, at pagkatapos, sa sanggol na hawak nito, na may medalyon na kumikinang sa liig. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang pagdating ni Katrina ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa silid. Si Katrina, ang nakatatandang pinsan ni Isabella, ang pinakamalapit nitong kamag-anak. Siya rin ang huling taong inaasahan ni Marco na makita. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco, dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin, sa pagitan ng milagro ng pagkakahanap sa kanyang anak at sa biglaang pagsulpot ni Katrina. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng peking awa. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Marco. I'm so sorry, Marco. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumalik. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Marco. Nakatuon ito kay Angelo. At sino naman itong anghel na ito? Tanong niya, ang kanyang tingin ay lumipat kay Ara, na para bang isa itong kasangkapan sa bahay. Bago pa man makasagot si Marco, si Doña Elvira ay bumaba mula sa hagdan, ang mukha ay nagliwanag nang makita si Katrina. Katrina, Hija! Mabutit na padalaw ka. Ang sala ay biglang naging isang entablado, at si Ara, na maihawak na umiiyak na si Angelo, ay pakiramdam na isa siyang ekstra na hindi alam ang kanyang linya. Nang gabing iyon, naghanda si Doña Elvira ng isang espesyal na hapunan. Isang hapunan na para kay Marco ay parang isang paglilitis. Si Katrina ay nakaupo sa tabi niya, hindi bumibitaw sa kanyang braso, habang si Doña Elvira ay nasa kabisera, ang mukha ay puno ng kasiyahan. Si Ara ay nanatili sa kusina, ngunit ang mga boses mula sa dining hall ay malinaw na naririnig. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang pamangkin ko, sabi ni Katrina, ang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon. Salamat sa Diyos at dinala siya sa iyo ng babaeng iyon. Pero paano niya nga ba talaga natagpuan si Angelo? Ang pangalan ay sinabi niya na may bahid ng pagdududa. Sabi niya, sa basurahan daw, sagot ni Doña Elvira, ang tono ay puno ng pagkamuhi. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Talaga? Nagulat-gulatan si Katrina. Pero ang alam ko, may dalang malaking halaga si Isabella noong araw na iyon. Ang lahat ng ipon niya. Plinano niyang magsimula ng bagong buhay kasama ang anak niya. Nasaan na kaya ang perang iyon? Napatingin si Marco kay Katrina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano nalaman ni Katrina ang tungkol sa pera?
Kinabukasan, ang buong mansyon ay tila nasa ilalim ng kapangyarihan ni Katrina. Inako niya ang papel ng isang nag-aalalang tita. Palagi siyang malapit kay Angelo, palaging may dalang mamahaling laruan o damit. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nararamdaman ni Marco ang isang bagay na masama. Palagi siyang nagtatanong tungkol kay Ara. Mga tanong na tila inosente ngunit puno ng lason. Saan nga pala galing ang babaeng iyon, Marco? Tanong niya isang hapon habang pinapanood nila si Ara na nagpapatulog kay Angelo. Mukha siyang mabait, pero alam mo na, mahirap magtiwala sa mga taong galing sa wala. Hindi pinapansin ni Marco ang kanyang mga tanong. Ang isip niya ay nakatuon sa katotohanang buhay ang kanyang anak. Ang puso niya ay nagsisimula ng kilalanin si Ara, ang babaeng nagligtas at nag-aruga sa kanyang anak. Ngunit ang mga salita ni Katrina ay parang mga buto ng duda na unti-unting itinatanim sa kanyang isipan. Ang araw ng pagbagsak ay dumating nang hindi niya inaasahan. Nasa opisina siya sa bahay, sinusubukang magtrabaho, nang pumasok si Katrina, ang mukha ay balisa. Marco, may kailangan kang makita, sabi niya, hila-hila siya palabas. Dinala siya nito sa kwarto kung saan natutulog si Ara. Naroon si Ara, inaayos ang mga damit ni Angelo, sa isang lumang bag ang parehong bag na dinala niya mula sa tondo. Tingnan mo yan, bulong ni Katrina. Hindi ba't pamilyar sa'yo ang bag na yan? Tinitigan ni Marco ang bag, isa itong ordinaryong, mumurahing bag, hindi. Sigurado ka, giit ni Katrina. Lumapit siya at itinuro ang isang maliit na sira sa gilid na tinahi ng kulay pulang sinulid. Naaalala mo ba, noong huling kaarawan ni Isabela, binilhan ko siya ng bag pero nasira niya agad. Siya mismo ang nagtahi niyan. Tanda ko ang pulang sinulid. Natigilan si Marco. Sinusubukan niyang alalahanin. Hindi pa siya tapos mag-isip nang sumigaw si Katrina, sapat na para marinig ng buong bahay. Ekidan Gies din na Isabela. Ang bag kung saan niya inilagay ang pera. Napalingon si Ara, ang mukha ay namutla sa gulat at takot. Ano? Huwag ka nang magkunwari, sigaw ni Katrina, ang kanyang peking kabaitan ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng isang mapanirang galit. Dinuro niya si Ara. Ninakaw mo ang pera ng pinsan ko. Ninakaw mo ang anak niya. Pinlano mo ang lahat ng ito. Isa kang magnanakaw at kidnapper. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang duda na itinanim ni Katrina ay biglang sumabog at naging isang halimaw. Ang pulang sinulid. Ang kwento tungkol sa pera. Ang biglaang pagdating ni Ara sa Villa Esperanza. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang masamang kahulugan. Hindi po totoo yan, umiiyak na sabi ni Ara, nakatingin kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pero ang nakita ni Marco ay hindi ang babaeng nag-alaga sa kanyang anak. Ang nakita niya ay isang estranghera mula sa tondo, isang babaeng may sikreto, isang babaeng umamin na kinuha niya ang pera. Ang kanyang puso, na minsan nang nasaktan ng pagtataksil, ay nagsimulang magsara muli. Ang sakit ng pagkawala ni Isabela ay humalo sa galit at pagdududa. Pumasok si Doña Elvira sa silid, naakit ng ingay. Nang makita niya ang eksena, ang kanyang mukha ay nag-alab sa tagumpay. Sinabi ko na sayo, Marco. Isa siyang ahas. Isang manggaganso. Tumingin si Marco kay Ara. Ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay nakatago sa likod ng isang malamig na maskara. Sir D. Muling pakiusap ni Ara, ang boses ay basag na. Bumaba ang tingin ni Doña Elvira kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Wala ka ng lugar dito. Umalis ka sa pamamahay na ito. Ang mga salita ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan ni Marco. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw para ipagtanggol siya. Pinanood lang niya ito, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na para bang isa siyang estranghera na hindi niya kailanman nakilala. Ang katahimikan sa mansyon ay mas mabigat kaysa dati. Nakatayo si Marco sa gitna ng maliit na kwarto kung saan dating natutulog si Ara. Wala nang laman. Malinis. Masyadong malinis. Nawala na ang amoy ng baby powder at ang mumurahing sabon na gamit ni Ara.
Ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin mula sa aircon at isang pakiramdam ng kawalan. Dapat masaya ako, sabi niya sa sarili. Nawala na ang manloloko. Ligtas na ang anak ko. Pero hindi iyon ang nararamdaman niya. Sa bawat paghinga niya, parang may kulang. Isinara niya ang kanyang mga mata at ang huling nakita niya ay ang mukha ni Ara, puno ng sakit at pagtataksil, nagmamakaawa sa kanya na maniwala. At siya, wala siyang ginawa. Hinayaan niyang itaboy ito ng kanyang ina, hinayaan niyang wasakin ito ng mga akusasyon ni Katrina. Pero inamin niya, katwiran ng isang bahagi ng kanyang isip. Inamin niyang kinuha niya ang pera. Ngunit kahit ang katwirang iyon ay walang bigat. Alam niya kung ano ang desperasyon. At ang nakita niya kay Ara ay hindi kasakiman kundi pag-aaruga. Marco, nandyan ka lang pala. Pumasok si Katrina sa kwarto, may dalang isang tasa ng kape. Mumiti ito sa kanya, isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Huwag mo nang isipin ang babaeng iyon. Ang importante ay ligtas na si Angelo. In fact, naisip ko, baka gusto mong i-redecorate natin ang nursery. Para mabura na ang lahat ng alaala ng G. Huminto si Marco sa pag-iisip. Bakit siya nagmamadali? Hayaan mo muna, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Of course, darling, sabi ni Katrina, hinahaplos ang kanyang braso. Gusto ko lang na maging perpekto ang lahat para sa pamangkin ko. Para masigurado ang kinabukasan niya. Kailangan nating ayusin ang mga papeles niya, ang kanyang trust fund D. Ang pag-uusap tungkol sa pera at papeles ay tila isang maling nota sa isang pamilyar na kanta. Ang paraan ng pagsasalita ni Katrina ay hindi parang isang nagluluksa, kundi isang businesswoman na sinisigurado ang kanyang investment. Biglang nag-flashback sa isip niya ang eksena kahapon, ang pulang sinulid sa bag, ang biglaang pag-iyak ni Katrina. Lahat ay parang isang perpektong dula. Masyadong perpekto. Isang hinala, maliit at nakakakaba, ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Mayroon siyang ibang kailangang puntahan. Gamit ang kanyang pangalan at impluwensya, nagpunta siya sa police station ng syudad kung saan nangyari ang aksidente ni Isabela. Hiningi niya ang luma at maalikabok na file ng kaso. Single vehicle accident, basa niya sa report. Driver lost control. Walang foul play. Isang trahedya. Iyon ang alam niya sa loob ng 2 taon. Pero nagpatuloy siya sa pagbabasa, bawat pahina, bawat salita. At sa dulo ng file, sa ilalim ng mga statements ng witness, may isang maikling talata na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mangingisda ang nagsabi na bago pa man dumating ang mga pulis, may nakita siyang isang kotse, isang lumang sedan, na mabilis na umalis mula sa lugar ng aksidente. Hindi na ito inimbestigahan noon dahil mukha itong walang koneksyon. Pero para kay Marco, ito ay isang bagong sinulid na kailangan niyang hilahin. Ang susunod niyang pinuntahan ay isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang inuupahang apartment ni Isabela, isang maliit na lugar na pinili nito para mapalapit sa kanya, isang lugar na naging saksi sa kanilang mga pangarap at pag-aaway. Ang may-ari, nakilala ang pamilya de Villa, ay pinapasok siya. Ang alikabok ay makapal na. Ang mga muebles ay nakatakip ng puting tela. Ang hangin ay amoy luma at nakalimutan. Naglakad siya sa loob, hinahaplos ang mga pader, na para bang sa paggawa noon ay mahahawakan niyang muli ang nakaraan. Wala siyang hinahanap na partikular. Gusto niya lang maramdaman ulit si Isabela. Napahinto siya sa tapat ng isang bookshelf. Naalala niya ang isa sa mga biro ni Isabela. Kung may sikreto ako, itatago ko iyan sa ilalim ng sahig. Parang sa mga pelikula. Napatingin siya sa sahig na gawa sa kahoy. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang bawat tabla. At doon, sa ilalim ng isang maliit na alpombra, may isang tabla na medyo umuuga. Ginamit niya ang kanyang susi para iangat ito. At sa ilalim, may isang kahon. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob ay hindi alahas o pera, kundi isang journal. Isang kulay rosas na journal na may sulat kamay ni Isabela sa pabalat. Umupo siya sa maalikabok na sahig at sinimulang basahin. October 12. Sinabi na naman ni Doña Elvira na kailangan kong attend ng isa sa mga charity balls niya. Hindi para ipakilala ako,
kundi para ipakita sa lahat na ang magiging ina ng tagapagmana ng De Villa ay presentable. Hindi ako isang tao para sa kanya. Isa akong asset. October 20. Nag-away na naman kami ni Marco. Hindi niya maintindihan ang takot ko. Para sa kanya, si Doña Elvira ay ina niya. Para sa akin, siya ang kulungan ko. Nag-ipon na ako. Aalis kami ng anak ko. Kahit saan, basta malaya kami. Iyon ang pinakamahalagang maipapamana ko sa kanya, kalayaan. Ang puso ni Marco ay parang pinipiga. Ang pera. Ang pera ay para sa pagtakas, hindi para sa luho. Binuklat niya ang huling pahina. Ang petsa ay ang araw ng aksidente. November 5. Nag-away kami ng malala ni Marco kanina. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Nasabi niya ang mga bagay na alam kong pinagsisisihan niya. Pero kailangan ko nang umalis ngayon. Nakita ko ni Katrina na nag-iimpact kaninang umaga. Ang mga tingin niya kakaiba. Para siyang naiinggit. Para siyang nagagalit. Pakiramdam ko, kailangan kong bilisan. Susunduin ko na ang pera sa bangko at aalis na ako. Para sa iyo, anak ko. Lahat ng ito ay... Ang huling pangungusap ay hindi natapos. Naputol. Binitawan ni Marco ang journal. Ang mga luha na 2 taon niyang itinago ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inakala niya. Si Isabela ay hindi siya iniwan. Tumakas ito para protektahan ang kanilang anak. Mula sa kanyang ina. At si Katrina ay nagsinungaling. Si Ara. Ang imahe ni Ara ay biglang bumalik sa kanya. Si Ara na nakapulot ng isang sanggol at ng perang para sa pagtakas. Si Ara na ginamit ang pera para takasan ang sarili niyang impyerno. Si Ara na inakusahan, iwinaksi at sinaktan. Siya ay hindi isang magnanakaw. Siya ay isang tagapagligtas na napagkamalan. Isang nag-aalab na galit at determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Kailangan niyang itama ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Mabilis siyang tumakbo palabas, sumakay sa kanyang kotse, at pinaharurot ito ng napakabilis papunta sa tanging lugar na alam niyang pupuntahan ni Ara. Papunta sa Angelo's Laundry. Pagdating niya sa kanto, natanaw niya ang maliit na shop. Ngunit napahinto siya sa kanyang nakita. Sa labas ng shop, nakatayo si Katrina, ang mukha ay puno ng tagumpay. Sa tabi nito ay isang lalaking naka-suit and tie, isang abogado. At sa harap nila ay si Ara, hawak-hawak ang isang opisyal na dokumento. Ang mukha ni Ara ay walang kulay, puno ng pagkagapi, habang tinitingnan ang papel na nagsasabing kinukuha sa kanya ang karapatan sa batang minahal at inalagaan niya. Dumating si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, huli na naman ba siya? Hawak ni Ara ang papel, ngunit ang mga salita ay lumalangway sa harap ng kanyang mga mata. Sole custody. Petition. Katrina Reyes, nearest of kin ni. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Wala kang karapatan sa batang iyan, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Isa ka lang hamak na labandera na nakapulot sa kanya sa basura. Ako ang kadugo niya. Ako ang pamilya niya. Si Aling Nena ay umiiyak sa isang sulok, yakap-yakap si Angelo na tila ayaw ng bitawan. Pakiusap, Ma'am Katrina, nagmamakaawa si Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Huwag niyo siyang kunin sa amin. Parang awa niyo na. Huli na ang lahat, sabi ng abogado, inaayos ang kanyang salamin. May court order kami. Kung hindi ninyo siya isusuko ng mapayapa, mapipilitan kaming tumawag ng pulis. Sa puntong iyon, parang gumuho ang mundo ni Ara. Wala na siyang lakas. Wala na siyang pag-asa. Tinalikuran na siya ng lalaking minahal niya. At ngayon, kukunin pa sa kanya ang nag-iisang anghel sa buhay niya. Nang biglang, isang pamilyar na itim na dugo ang humarurot at huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig at blanko. Ito ay puno ng galit, pagsisisi, at isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Ara kailanman. Naglakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Nilagpasan niya si Katrina at ang abogado, at huminto sa harap ni Ara. Ang mga mata niya ay nakatingin diretso sa mga mata ni Ara. Patawarin mo ako, bulong niya.
Ang dalawang salitang iyon ay puno ng lahat ng sakit at pagsisising hindi niya masabi. Marco, anong ginagawa mo dito? Naguguluhang tanong ni Katrina. Hayaan mo na ang abogado ang umayos nito. Humarap si Marco kay Katrina, at sa unang pagkakataon, nakita ni Katrina ang tunay na galit sa mga mata ng isang Devilla. Tumahimik ka. Hawak niya sa isang kamay ang journal ni Isabela. Gusto mong pag-usapan ang karapatan, Katrina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mababa ngunit dumadagundong. Pag-usapan natin ang nakasulat dito. Binuklat niya ang journal. Sabi dito, pinlano ni Isabela na umalis dahil natatakot siya. Hindi sa akin. Kundi sa ina ko. Isang kotse pa ang dumating. Bumaba si Doña Elvira, ang mukha ay nagtatanong. Sinundan niya si Marco. At sabi rin dito, nagpatuloy si Marco, tinitingnan si Katrina ng diretsyo, na may isang tao siyang huling nakausap bago siya umalis. Isang taong nakakita sa kanya na nag-impact. Isang taong alam ang tungkol sa pera. Namutla si Katrina. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga, sigaw ni Marco. Ang sabi sa police report, isang lumang sedan ang mabilis na umalis sa lugar ng aksidente. Katulad ng sedan na minana mo sa lola mo, hindi ba, Katrina? Pumunta ka doon. Nakita mo ang pinsan mong nag-aagaw buhay, pero ano ang ginawa mo? Kinuha mo ang pera at ang bata. Pero natakot ka. Natakot kang madamay, kaya itinapon mo ang pamangkin mo sa basurahan na parang isang hayop. Hindi totoo yan. Kasinungalingan, nanginginig na sigaw ni Katrina. Kung ganoon, bakit mo alam ang tungkol sa pulang sinulid sa bag? Giit ni Marco. Dahil nakita mo ito nang itapon mo ang bag sa tabi ng anak ko. Ikaw ang nagtapon sa kanila. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Katrina. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho, inilalantad ang kasakiman at inggit sa ilalim nito. Nagsimula siyang umatras. Si Doña Elvira, na nakikinig sa lahat, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanya. Ang kanyang pagiging strikto, ang kanyang pagkontrol iyon pala ang punot dulo ng lahat ng trahedya. Tumingin siya kay Angelo, ang kanyang apo na muntik nang mamatay dahil sa kanya. Tumingin siya kay Ara, ang babaeng hinusgahan niya, na sa huli ay siyang naging tagapagligtas ng kanyang apo. Dahan-dahan, lumapit si Doña Elvira kay Ara at Aling Nena. At sa harap ng lahat, yumuko siya. Patawarin ninyo ako, sabi niya, ang mga luha ng isang matapang na matriarka ay sa wakas bumagsak. Patawarin niyo ako sa lahat. Samantala, sinubukan ni Katrina na tumakas, ngunit hinarangan na siya ng mga security guard ng barangay na tinawagan na pala ni Marco habang papunta siya. Nawala na ang lahat ng gulo. Ang naiwan na lang ay ang nasirang tiwala at ang mga pusong kailangan ng paghilom. Muling humarap si Marco kay Ara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagmamahal. Ara, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong sinaktan kita ng sobra. Pero kung bibigyan mo ako ng isang pagkakataon, ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para itama ang mga mali ko. Hahayaan mo ba akong maging ama kay Angelo kasama ka? Tumingin si Ara kay Marco, pagkatapos ay kay Angelo na nasa bisig ng kanyang ina, at kay Doña Elvira na umiiyak. Ang lahat ng sakit at galit ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Pare-pareho lang silang biktima ng mga kasinungalingan at ng nakaraan. Dahan-dahan tumango si Ara. Sa harap ng munting laundry shop na naging saksi sa lahat, lumuhod si Marco sa isang tuhod. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, Ara. Pero kaya kong ibigay sa iyo ang kinabukasan. Ara Santos, papayag ka bang maging asawa ko? Hahayaan mo ba akong buuin natin ang pamilyang dapat ay para sa atin? Sa pagitan ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Opo, Marco. Isang taon ang lumipas. Sa isang parke sa Villa Esperanza, tumatakbo ang isang batang lalaki, ang kanyang tawa ay umaalingaw sa hangin. Hinahabol siya ng kanyang ama, si Marco, na ngayon ay hindi na isang malamig na kundi isang mapagmahal na tatay. Nakaupo sa isang bench si Ara, masayang pinapanood sila, ang kanyang tiyan ay medyo malaki na, nagdadala ng bagong miyembro ng kanilang pamilya.
Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakaupo sina Aling Nena at isang mas mabait at masayang Doña Elvira, magkasamang nanonood sa kanilang mga anak at apo. Ang dating magkaaway ay ngayoy magkaibigan, pinagbuklod ng pagmamahal sa isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Ang tadhana ay minsan malupit, ngunit sa huli, ang pusong marunong magmahal at magpatawad ay laging nakakahanap ng daan pabalik sa ligaya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Sa iyo, mahal kong tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa pagsama mo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa at sa bawat pagluha. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok ni Ara, at ang sakit ng pagsisisi sa puso ni Marco. Ang kwentong ito ay isang paalala para sa ating lahat. Na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag ng pag-asa na naghihintay. Na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa yaman o sa pinanggalingan, kundi sa tibay at kabutihan ng kanyang puso. At higit sa lahat, na ang pagpapatawad sa ating kapwa at lalo na sa ating sarili, ang siyang tunay na susi na nagbubukas ng pinto patungo sa tunay na kaligayahan at paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang iyong boses. Ano ang tumatak sa iyong puso sa kwentong ito? Anong aral ang iyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Babasahin ko po ang bawat isa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwento. Lihim ng Puso.